Welcome back mga ka-review dito po sa ating munting channel, Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no? Senator Amy Marcos nagsalita na. Pangani ka sa lahat, Romualdez. Ano ba to? Baka panganib po ito. BP Sara Duterte gigil sa galit. Yan mga ka-review natin. Ayan po ang ating alamin mula po dito sa channel ni Banat Camarites TV. Yan mga ka-review natin, no? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na rin po kayo kay Banat Camarites TV. Yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito mula po kay Banat Camarites TV. Ito na po. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Nako po. Tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Yun, maganda po yung ulat na pinapasalamatan ng mamamayang Pilipino ang pagtindig ni Senator Amy Marcos para po sa maliwanag na kanyang pagsuporta kay former President Rodrigo Duterte. Tatlong bagay nakuha namin doon dito kaagad, Ma'am Lori. Number one, kinilala niya ang mabuting pamamahala ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kasama namin siya at kinikilala namin ang kanyang pamumuno na labanan ang katiwalian, kasamaan at lahat ng mga puwersang naglilipol ng ating mamamayan at ng ating lipunan. Which includes, of course, the CPP, NPA, NDF, the drug lords, the drug syndicate, the criminal syndicate. Klaro yon. Kinilala yan ni Senator Amy Marcos. Number two, sabi niya, sino ba naman kami para hindi kilalanin ng mga Marcos ang aming pagpapasalamat para sa pagpapalibing ng aming ama kay Apo Lakay Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, because by operations of law and by the decision of a very strong presidential decision na ipinatupad ni Pangulong Duterte after more than 40 years na nagdidebate yan kung ililibing si Marcos o hindi sa libingan ng mga bayani, na ipalibing sa libingan ng mga bayani. And kinilala niya ito. And I hope similarly, that kind of appreciation and gratitude ng pamilya na ito may be heard also someday from the current president. Mas maganda rin manggaling kay President Bongbong Marcos Jr., whom the President Rodrigo Duterte refers to, na sabi niya, maayos naman ang kanyang pamamahala. Hindi siya tiwali at nakita natin na sincero siya na i-build ang ating bansa tuloy-tuloy. So coming from the former President Duterte, no point na i-disunite sila o pagbanggain sila ng sino mang mga ambitious politicians. At ang pangatlo po na nakita natin doon, sinabi niya, huwag gamitin. So yan mga ka-review natin, yun nga, sinabi nga ni dating President Duterte na hindi po tiwali itong ating mahal na Pangulong BBM, mga ka-review natin. Ang naisip ko lang mga ka-review natin, opinion lang po ito oo nga, maaaring hindi po tiwali ang ating at hindi naman talaga mga ka-review natin, no? Nga si Pangulong PBBM ay hindi po corrupt, diba? Pero yung mga nakapaligid po sa kanya, yun yung problema, diba? Kasi sa bawat administrasyon talagang meron yan mga ka-review natin, yung mga, diba, nagpapanggap na mga kakampi mo. Pero yun pala yung mga ahas, mga ka-review natin, na trinatrahidor ka pala. Diba? Sila pala yung mga kurap at hindi ikaw. Pinalalabas lang nila na parang ikaw yung gumagawa. Pero sila pala, diba, mga ka-review natin? May marami po yan dyan sa ating gobyerno, diba? Ang pamumulitika sa isang araw na napaka-importanting gunitain natin ang kalunos-lunos na sinapit ng ating bansa at mga kababayan natin, the Yolanda Typhoon Tragedy, na nagwasak ng mahigit kumulang 8,000 buhay o mahigit pa at mga ari-arian na
parallel na destruction ng isang natural calamity noong 2013. At kahapon po ay nag-timing doon sa araw na yon ang panawagan ng mga pagbabanggaan ng political maneuvers from the House of Representatives. So, tinukoy niya mismo ang ganitong kalagayan. And I think, Ma'am Lorraine, Ms. Ina, and Brother Franco, it is also proper para sa amin dito sa Laban Kasamang Bayan na i-recognize ang ganong pagkilala ni Senator Amy Marcos kung bakit nagsasalita si former President Rodrigo Duterte, including ang kanyang pagsabi na Sara Duterte is a serious and sincere friend para sa akin. Personal friend at the same time kasama sa politika sa pamamahala ng ating bayan. You know, Eric, Franco and Ina, no, mga kababayan, pinapanood ko kasi yung clip ngayon. No? Parang, you know what President Duterte gave to the Marcos family? The dignity and the respect, no, na ang kanilang patriarch ay na talagang highly vilified and demonized by sila Franz Castro, ay binigyan niya ng dignified burial finally. No, so yung nakakatawa dito, no, really what I find funny about all of this is how I remember, no, kasi at that time pa ako agitated pa ako, radicalized pa ako noon. And I remember itong sila Franz Castro, sila Arlene Brosas were the ones na gusto nila pahukay yung bangkay ng ni Ferdinand Marcos Sr. at wag payagan, no? And then now 10 years after, his own family is colluding with the very ones who for how many decades ay sinira ang pangalan nila at ngayon kinakaaway nila itong nagbigay ng dignidad sa kanila. Because I remember that day very very well, no. Galit na galit ako dyan. I thought I was going to die. Kasi nga radicalized ako noon eh. But that was also the time that I woke up because I trusted President Duterte. No, and then I realized, oh, hindi naman pala ako namatay. Okay naman pala. And then that was the start, no? That was the start when I could start being a little bit more a little bit kinder to the Marcoses, the way I would look at them, na natanggal na yung puot sa puso ko. No, so I don't think that this is just a personal, it's just one experience because I've spoken to a lot of my friends who are on the same path as I was, yung radicalized for how many decades because of the CPP, NPA, NDF. At dahil doon on that one act of giving dignity to Ferdinand Marcos Sr., President Duterte opened the eyes of so many Filipinos. Yeah, correct. Ms. Ina, Brother Franco, your take on this statement of Senator Amy Marcos. Yeah, susugan ko lang yung kay Ma'am Lorraine. Isa sa mga bagay talaga na binigyan linaw ang napakalabong history patungkol sa mga Marcos kung bakit tayo nagalit. Eh ako nalinawan ako nung kapanahon na din talaga ng ating nakaraang Pangulong Duterte. Yung panlilin lang sa atin ng Communist Party of the Philippines ng Makabayan Bloc. Yung paglilin lang sa atin gamit ang mga media. Yan yung isa sa mga bagay na talaga naman ang mga tao, ang mga Pilipino nabubuhay sa kasinungalingan dahil sa ginawa ng CPP, NPA, NDF. Even before PRRD, ang tingin namin sa mga Marcoses is really Masamang mga pamilya, masamang pamilya, especially yung ginawa sa Plaza Miranda, pambobomba, pumatay kay Ninoy. Yung martial law declaration. Yes, exactly. Yung mga yun, Eric, yun na nakatanim sa aming isipan dahil sa pag-i-infiltrate ng CPP, NPA, NDF. Ilang milyong Pilipino ang naloko ng CPP, NPA, NDF. Pero binigyan linaw ito, isa ako sa mga taong naliwanagan noong maupo na ang ating Pangulo. Ito, binigyan linaw kasi ito eh. Sa tulong ng National Task Force and Local So yan mga karibin natin, ano po ba ang gusto nga ipalabas nila dito, no? Gusto lang nilang linawin mga karibin natin na hindi po nag-aaway, no, ang Marcos at Duterte mga karibin natin. Talagang nandun pa rin po yung bond ng kanilang relasyon, di ba? As magkaibigan, no? Meron kasi mga ibang mga politiko, mga karibin natin na talagang gusto nilang palabasin, no? Na galit nga po itong administrasyon, no? Kaya Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Dating Pangulong Duterte, no? Yan po yung pinalalabas ng ibang mga tao, no? Pero dito na, sana maliwanagan tayo dito mga karibin natin na hindi po, no? Wala pong awayan na nangyayari dito sa pamilyang Marcos at Duterte. Dito lang kay Romualdez mga karibin natin, may problema siguro ito. Sa bagay, may ambisyon mga karibin natin, kaya ganyan siguro. Oo. May ambisyon kaya ganyan ang kanyang mga galawan, di ba?
Gusto niya talagang, siyempre, kung ikaw ba tatakbo sa 2028, ngayon pa lang magpe-prepare ka na. Oh, yan, Marami tuloy ang nagko-comment mga karibyo natin na VP Sara daw, Senator Aimee at VP Sara tandem sa 2028. Nako, yan na tuloy, tambaluslos, yan. Yan, may kalaban ka na tuloy sa 2028, Yan po ang sinasabi ng ating mga netizen, no, yung kino-comment nila. Senator Aimee and VP Sara. Tandem daw, mga karibyo natin, payag po ba kayo dyan? Well, anyway, malayo pa naman. Communist armed conflict. Tama. Sa tulong ng mga former rebels na kung saan dito bumulusok sa administrasyon ng Duterte, dito milyong-milyong mga Pilipino ang namulat sa pandilin lang ng CPP, NDF kung sino ang Marcos. Ngayon dahil sa suportang ipinagkaloob din ng ating nakaraang Pangulo sa mga Marcoses, dito nakita nila, naliwanagan sila kung bakit kinakailangan. Tingin ko pati Malacanang ay mapipilitang magpaliwanag at madadamay dito sa issue ng pag-transfer ng confidential fund mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President noong 2022. Taong 2022, December, patapos na ho yung taon nung matransfer at nagastos yung 125 million. Kaya sinabi ko madamay Malacanang kasi dinala na po ng oposisyon Dinala po ng oposisyon sa Supreme Court ang isyong ito at kinu-question ang legality ng pag-transfer mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President. Wow! Kaya sabi ko nga, nadadamay ang Malacanang kasi pagpapaliwanagin niya ng Supreme Court. Ganyan kasi, pag nag-file ka ng petisyon sa Supreme Court, siyempre, hihingan ng komento ang mga opisina at opisyal na sinasangkot o nasasangkot. Dahil nga, ang issue ay yung pag-transfer. So mula sa nag-transfer at pinuntahan kung saan kinuha at saan napunta ay magpapaliwanag po yan. So lahat bibigyan ng pagkakataon ng Supreme Court na magpaliwanag yan ng Office of the President, Office of the Vice President. So yan mga karibyo natin, sabi po ni Sir Mike Cabe, damay po ang Office of the President, no? Kasi sila po ang nag-transfer ng confidential fund ni VP Sara. So yan mga karibyo natin, yung issue po kasi mga karibyo natin dito, no? Yung confidential fund at extraordinary fund. Mukhang yung napapag-usapan lang ngayon mga karibyo natin yung about lang kay VP Sara. Kasi nga po, di ba, may pumutok po dyan sa Senado about din sa confidential fund mga karibyo natin, yung pag-leak ng information, no? Nag-leak po sa media. Kaya yan, nakafocus na naman po ngayon. Hindi rin natin masabi kung propaganda ba ito mga karibyo natin para kay VP Sara, di ba? Kasi, di ba, sa dami-dami ng pinag-usapan siguro nila, di natin masabi kasi nga executive session po yun mga karibyo, no? Siguro hindi lang naman yan ang napag-usapan nila, pero bakit ito lang po yung ipinalabas nila, di ba? Napaisip pa ako mga karibyo kasi, di ba? Sa haba ba naman ng executive session nila, yun lang bang pinag-usapan nila? Yung about lang kay VP Sara, mga karibyo natin? Yung confidential fund na posible bang ibalik daw, mga karibyo natin? Marami rin siguro silang napag-usapan. Bakit ito lang po yung lumalabas ngayon, di ba? Mapapaisip ka rin, di ba, mga karibyo natin? Bakit yung extraordinary fund nila? Hindi ba nila pinag-usapan yun? Na? Extraordinary fund ng Senado? At saka House of Representative, mga ka-review. Diba? Mapapag-usapan din nila yun. Pero bakit yung lumabas lang sa, diba, sa politiko, mga ka-review natin, yung about lang kay VP Sara. Diba? Na, mga ka-review, may naisip po ba kayo? Baka propaganda lang ito, diba? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man pong yung reaksyon about dito sa balitang ito, i-comment lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Yan mga karibyo natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan At wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Banat Camarines TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe na po kayo.
Maraming salamat po.